Isa sa mga pinakamasamang ginawa ni Putin para sa Russia nang ilunsad niyang kanyang kapalpakan na malawakang pananakop sa Ukraine ay ang gawing ganap ng mga kaaway ang ibang mga bansa. Simula noong 2022, isa na ang UK sa mga kaaway na yon na tumatayo sa tabi ng Ukraine upang pilitin si Putin na tumigil. Ngayon, kahit walang putok ng bala, may ginawa ang UK na labis na sumakit kay Putin kaya't nagngingit-ngingit siya. Ito ay 1-2 combo ng suntok na napapakita ng intensyon ng UK na suportahan ng Ukraine hanggang matapos ang digmaan at lampas pa. Isang mensahe ang maipadala. Ang mensaheng iyon ay dumating bilang pera at dagdag na mga nakamamatay na sandatang panghimpapawid na epektibong ginagamit ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga drone sa ilang sandali. Ang unang hakbang na ginawa ng UK laban sa Russia ay dumating sa anya ng humigit kumulang $1 bilyong na bagong pondo na kinuha mula sa mga kinita ng mga nakapirming ari-arya ng Russia na hawak ng UK. Noong Abril 15 dumating sa Ukraine ang pinakabagong bahagi ng perang. Iyon mula sa mga nakapirming ari-aryan sa ilalim ng inisyatibang Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine o ERA ng Group of Seven. Ayon sa Kyiv Independent, bahagi ito ng kasunduan ng Ukraine at UK kung saan magbibigay ang UK ng halos $3 bilyong sa Kyiv. Nagpasalamat agad ang Ukraine sa UK at ibinuhay niyang kay Putin ang pinakabagong tulong na ito. Nagpasalamat si Ministro ng Pananalapi ng Ukraine, Serhiy Marchenko, sa pamahalaan ng United Kingdom sa patuloy at matibay nilang suporta sa Ukraine laban sa agresyon ng Russia sa ikalimang taon ng digmaan. Ang pondong ibinigay ay nakatuon at ilalaan para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng sektor ng seguridad at depensa. Sa madaling salita, ipinararating ng Ukraine kay Putin na ito ay karagdagang malaking halaga ng pera na magagamit nila para bumili ng mga sandata na kailangan upang pilitin na matapos ang digmaan ng agresyon ng Russia. Malaki ang tsansa na ang perang ito ay mapupunta sa drone industry ng Ukraine na ayon kay Pangulong Zelensky ay gumagawa ng milyon-milyong drone kada taon at sa Pearl Initiative para makabili ng Western weapons sa tulong ng European partners. Pero dito na nagiging seryoso ang sitwasyon para kay Putin. Ang $1 bilyong na ibinigay ng UK sa Ukraine ay hindi lang bahagi ng $3 bilyong na pangako sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama ito sa programang Layong, magbuhos pa ng maraming bilyong dolyar sa makinarya ng digmaan ng Ukraine. Ang ERA ay binuo noong tag-init 2024 para payagan ng G7 na gamitin ang mga nakapirming ari-arya ng Russia sa kanilang teritoryo para sa Ukraine. Hindi direktang napupunta sa Ukraine ang mga ari-aryang iyon. Kung gagawin yon, magkakaroon ng legal na issue at masasabi ng Russia na ninanakaw ang kanilang pera. Sa halip, pinapayagan ng ERA ang G7 na magbigay ng aabot sa $50 bilyong na pondo na ibinibigay bilang mga pautang na babayaran gamit ang mga darating na kita mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia. Sa madaling salita, pinapabayad ng G7 sa Russia ang mga pautang sa Ukraine bilang parusa kay Putin nang hindi ginagastos ang nakapirming ari-arian. Isa itong matalinong mekanismo at ibig sabihin nito ay nakakatanggap ng pera ang Ukraine tuwing ang mga ari-arya ng Russia ay kumikita, na siyang nagdulot ng matinding galit at pagkadismaya kina Putin at sa kanyang mga kasamahan sa Kremlin. Pero ang $1 bilyong na pumapasok sa Ukraine ay hindi pa katapusan ng ginawa ng UK para sa kaaway ni Putin. Noong Abril 15, na hindi nakataong pareho rin ng araw kung kailan inihayag ng Ukraine ang pinakabagong malaking pondong natanggap nito. Mula sa paghatid ng dolyar, ay lumipat ang UK sa paghahatid ng mga drone. Iniulat ng The Independent na inanunsyo ni UK Defense Secretary John Healey ang pinakamalaking drone package na ipapadala ng UK sa Ukraine. Ang package na inihayag sa pagpupulong ng Ukraine Defense Contact Group ay may hindi bababa sa 100 at 20,000 drone ng iba't ibang uri. Kung nais ng Ukraine na magsagawa ng mas maraming malalayong pag-atake laban sa Russia, makakakuha ito ng mga drone mula sa UK na kayang gawin ang trabaho. Kasama sa package ang mga drone para sa suportang logistical, reconnaissance, at mga operasyong pandagat na karamihan ay dinevelop ng UK sa sarili nitong teritoryo. Iyan ang talagang magpapabahala kay Putin. Hindi ito mga drone na ginagawa sa loob ng Ukraine sa mga lokasyon na maaring targetin ng Russia gamit ang sarili nitong mga missile at drone kung sakaling mahanap nila ang mga ito. Ginagawa ang mga drone sa NATO territory na hindi maglalakas loob na targetin ng Russia maliban kung nais itong makipagdigma sa buong NATO. Sa madaling salita, wala talagang magagawa ang Russia para pigilan ang alinman dito. Sabi nga natin, galit lang pero walang magagawa. Ang malaking dagdag ng mga drone na subok na sa labanan ay magbibigay sa mga puwersa ng Ukraine ng kakayahan na kailangan nila para ipagtanggol ang kanilang mga tao at labanan ng agresyon ng Russia. Idineklara ni Healey nang inansyo ang bagong pakete
na nagbibigay sa atin ng karagdagang pananaw. Nakakaintriga ang subok na sa labanan. Hindi pa nakikipagdigma ang UK sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Kaya wala itong pagkakataon na subukan ang mga drone na ginagawa nila sa aktwal na labanan. Ang mga drone na ibibigay sa Ukraine ay napatunayan na sa labanan. Ipinapahiwatig nito na ginagamit na ang mga drone sa Ukraine. Posibleng mismong Ukraine ang nagde-develop nito. At ngayon, ginagawa na rin sa UK. Kung totoo, ito ang kooperasyong ayaw makita ni Putin sa pagitan ng Ukraine at mga kaalyado nito. Masama na ang pera. Pero kapag gumawa ang UK ng mga drone ayon sa eksaktong pangangailangan ng Ukraine, nalalaman ng Russia na mas marami pa itong kaaway bukod sa Ukraine. Matagal na ring inihahanda ng UK ang kanilang sarili para sa uri ng malawakang produksyon na nagbibigay daan sa ganitong kalaking ambag. Noong Setyembre, sinabi ni Healey na sisimulan ng UK ang malawakang paggawa ng drone laban sa agresyon ng Russia. Ginawa ang desisyong iyon kasabay ng pagsubok ni Putin sa mga hangganan ng NATO sa pagpapadala ng mga drone sa Poland at iba pang bansang kapanig ng NATO. Ngayon, mukhang ang Ukraine ang magiging pangunahing makikinabang sa mga unang yugto ng malawakang produksyon na ito. Iminungkahi ni punong ministro ng UK, Keir Starmer, na palalawakin ang produksyon ng drone kasama ang Ukraine. Sinabi ni Starmer na makasaysayan ang partnership na ito, pinagsasamang talino ng Briton at Ukrainyano para magdala ng bagong teknolohiya ng depensang drone laban sa agresyon ng Russia. Binanggit ni Starmer ang industrial na pakikipagtulungan na binuo ng UK at Ukraine noong nakaraang taon. Kaya ang 120,000 drone na darating sa Ukraine sa buong 2026 ay halos isang taon ng ginagawa. Ito ang mga pakikipagtulungan na magpapagsisi kay Putin sa pagsalakay niya sa Ukraine. Marami pang dapat pag-usapan tungkol sa UK na itinuturing ng Kremlin na pangunahing kaaway. Bago natin talakayin ang mga tunay na problema ng Russia sa UK, may usapin muna tungkol sa 120,000 drones at $1 billion na cash na matatanggap ng Ukraine mula sa malaking package ng UK at may iba pa silang matatanggap. Sa harap ng mga kinatawan ng 43 bansa sa Berlin, inanunsyo ni Healey na magbibigay ang UK sa Ukraine ng daan-daang libong bala ng artilyerya, libu-libong air defense missiles at mga drone. Parehong mahalaga ang mga ito para sa Ukraine. Sa air defense, napahusay ng Ukraine ang kakayahan laban sa mga pag-atake ni Putin na hinahanggaan ng ibang bansa. Nakapagtala ang layered air defense ng Ukraine ng 8.7% na porsyentong interception rate laban sa drone at missile ng Russia noong Marso. Inilalapit nito ang Ukraine sa 5% na target na itinakda ng Ukrainian Defense Ministry para sa sarili nito. Nagiging posible ang tamaan ang ganitong target kung may tamang kombinasyon ng missile, interceptor drone at air defense ang Ukraine. Di pa natin alam kung anong air defense missile ang galing UK. Mayroong ilang uri ng sistema na ginagamit sa Ukraine na maaaring bigyan ng UK ng mga missile. Pero hindi gaano mahalaga kung anong uri nito kumpara sa katotohanan ng libu-libong missile ang paparating na siyang dami na kailangan ng Ukraine para mapanatiling matatag ang kanilang air defense. Tungkol naman sa artilyerya, daan-daang libong bala ang ipinapadala sa Ukraine upang mabawasan ang kalamakan ng Russia sa artilyerya na matagal na nilang hawak simula ng pagsalakay. Naging alanganin ang kalamangan ng Russia noong unang bahagi ng 2025 ayon kay Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, dahil bumaba ito mula 10 sa 1 hanggang 2 sa 1 sa malaking bahagi ng frontline. Halos isang taon nang lumipas, lalo pang lumabo ang kalamangan. Ngayon, mas marami ng bala ang Ukraine kaysa sa kaya nitong iputok sa depensa ng Russia na makakatulong din sa estratehiya ng kontra-atake na nagresulta sa muling pagbawi ng halos 50 kilometro kwadrado o mga 19.3 milya kwadrado noong Marso lamang. Ang libu-libong bumabagsak na bala ay lalo pang nagpapahina sa posisyon ng Russia. Maaring mas marami pa tayong makitang teritoryo na napapalaya dahil sa pinakabagong tulong na ito mula sa UK. Kung pag-uusapan ng mas marami pang mangyayari, maaring may iba pang sorpresa ang UK para sa Russia sa mga susunod na buwan. Pero bago natin talakayin yan, isang mabilis na paalala muna. Pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button. Habang nayayanig ang Russia dahil sa tulong ng UK sa Ukraine sa 2026, kailangan din itong tanggapin na mas seryoso ng tinatrato ng UK ang banta ni Putin ngayon. Sumisirit ang paggasta ng UK sa depensa at may bagong dekadang plano ng pamumuhunan. Makikita nating maglalaan sila ng $10 bilyong para gumawa ng mas maraming armas. Pagsapit ng katapusan ng 2027, maglalaan ng UK ng 2 tuldok, 6% ng kanilang Gross Domestic Product o GDP para sa depensa. Iyan na ang pinakamalaking halaga na ginastos bilang bahagi ng GDP mula noong 2010 at lalo pang tataas ang paggastos mula roon. Sa 2035 plano ng UK,
na itaas ang paggastos sa 3.5% ng GDP na tugma sa bagong target ng NATO. Hihilingin ito sa mga miyembro na maglaan ng 3.5% ng GDP para sa depensa at dagdag 1.5% para sa paggawa at pagpapatupad ng taunang plano upang maabot at mapanatili ang bagong paggastos. Tandaan na ang paggastos sa depensa ng UK sa tunay na halaga ay bumaba ng 22% mula 2009 hanggang 2017. Ang pananakop ni Putin sa Ukraine ang naging dahilan ng biglang pagtaas ng paggastos at ang pagtaas na yon ay ginagawang tuloy-tuloy na pangako na maglaan ng mas maraming pera kaysa dati para sa militar ng UK. Akala ni Putin makakabuo siya ng bagong imperyo ng Russia nang simula ng digmaan sa Ukraine. Pero ang totoo, ginising lang niya ang isang dambuhalang militar na daan-daang milya ang layo. Huwag kalimutan kung anong magiging ibig sabihin nito para sa Ukraine. May umiiral na pakikipagtulungan dito. Aktibong hinahangad ng UK na pataasin ang produksyon ng kanilang mga drone at palakasin ang kanilang depensa laban sa lahat ng dala ng Russia sa isang digmaan sa ika-21 siglo. Ang Ukraine ang frontline sa digmaan kontra Russia na pinaniniwalaan ng marami sa NATO ay maaring lumala at kumalat sa Europa kung hahayaan si Putin na angkinin ito bilang bahagi ng Russian Federation. Sa madaling salita, anumang itinataya ng UK para sa sarili nito habang pinapataas nito ang gastusin sa depensa ay magiging bagay na magagamit ng Ukraine para labanan ang agresyon ng Russia. Asahan na dadami pang armas sa Ukraine habang nagigising ang higanteng militar na hindi ikinatutuwa ng Russia. Si Dmitry Medvedev, paboritong tagapagsalita ni Putin na laging nagsasalita base kay Putin, ay muli na namang nagbabantang nagsalita. Pagkatapos ianunsyo ng UK ang pagpapadala ng 100 at 20,000 drone sa Ukraine, nagbanta si Medvedev ng mas tiyak na banta kinabukasan. Ayon sa Russia, may listahan ito ng posibleng target ng aerial attack at kabilang dito ang RAF Mildenhall sa Suffolk. May ilang kumpanya sa UK na target ng Russia. Kabilang ang gumagawa ng drone na ipinapadala ng UK sa Ukraine. Sa X, matapos ang maliit na revelasyon ng Russia, pinalakas pa ni Medvedev ang kanyang banta. Dapat tanggapin ng literal ang pahayag ng Russian Defense Ministry. Ang listahan ng mga pasilidad sa Europa na gumagawa ng mga drone at iba pang kagamitan ay mga potensyal na target ng sandatahang lakas ng Russia. Ayon kay Medvedev, ang pag-atake ay depende sa mga susunod na kaganapan bago niya binalaan ang UK at kaalyado ng Ukraine. Matulog kayo ng mahimbing mga kasosyong Europeo. Nakakabahala nga ang mga salita, lalo na para sa US at UK kung ngayon lang nila narinig ang ganitong pananakot mula Russia. Tuwing may balita na isa sa mga kaalyado ng Ukraine ay nagbigay ng pera o armas, sinusubukan ng Russia na manindak. Noong Pebrero 2024, binalaan ni Medvedev na magkakaroon ng ganap na digmaan kung pipilitin ng kaalyado ng Ukraine na ibalik ang Russia sa hangganan ng 1,900 at 71. Idineklara noon ni Medvedev na gagamitin ng Russia ang buong estratehikong arsenal laban sa London, Washington, Berlin at Kiev. Kasunod na lang ang banta na yon sa mga nauna, kabilang ang dalawa noong 2023. Parang wala nang bagsik ang mga bantang ito mula sa Russia. Kahit nakakakilabot pakinggan ang sinabi ni Medvedev, hindi na ito bago mula sa Russia. Madalas magbitiw ng banta ang mga tagapagsalita ni Putin kapag nakakaramdam ang Russia ng banta. Pero bihirang may konkretong aksyon. Patuloy namang matatag ang UK at tuloy ang suporta ng drone at pera sa Ukraine. Hanggat di pa tinatamaan ng misil at drone ng Russia ang UK, bale wala lang sa kanila ang mga sinabi ni Medvedev, tulad noong simula ng pagtulong nila sa Ukraine. Puro salita lang. Sa ngayon, determinado ang UK na maging tinik na lalong gumabaon sa tagiliran ni Putin. Ipinapakita ng bagong tulong militar at pautang na ang UK ay nangungguna sa paglaban sa Russia sa labas ng Ukraine bilang makapangyarihang bansa sa Europa. Naalala mo ba ang defense partnership na nabanggit kanina? Bahagi ito ng 100 taong partnership na idineklara ng UK at Ukraine noong Enero 2025. Ang partnership na yan ay nagpapakita ng lakas sa tindi nito. Yun ang punto. Dinisenyo ito para magpadala ng mensahe kay Putin na gagawin ng UK ang lahat na makakaya nito para matiyak na mananatiling isang soberanong bansa ang Ukraine kahit dekada na ang lumipas matapos mawala si Putin sa mundo. Pinawanan ng UK ang pagtatatag ng Coalition of the Willing kasama ang Pransya. Ang koalisyon ay bubuuin ito ng ilang makapangyarihang bansa sa Europa bilang puwersang tagapagpanatili ng kapayapaan sa Ukraine pagkatapos ng digmaan kontra Russia. Mulay, ang layunin ay magpadala ng mensahe kay Putin na ang UK at ang mga kaalyado nito ay hindi lang naniniwala na matalo ang Russia sa digmaang sinimulan nito, kundi pati na rin na ang mga kaalyado ng Ukraine na nakuha dahil sa pananakop ay kikilos upang pigilan na muling mangyari ang ganitong digmaan.
Pagkatapos ng lahat, ang koalisyong ito, kung maisa sa katuparan, ay maglalagay ng mga puwersa ng NATO sa loob ng Ukraine. Ang susunod na pag-atake ng Russia matapos ang digmaan ay laban sa mas mapanganib na puwersa. Dahil sa ganitong aksyon, lalong nagagalit ang Russia sa UK. Sa panayam ng New Statesman noong Disyembre 2025, sinabi ni John Love, unang kinatawan ng NATO sa Moscow, na itinuturing ng Russia ang UK bilang pangunahing kaaway nito sa labas ng Ukraine. Itinuturing na kaya ng Russia ang UK bilang pangunahing target ng kanilang agresyon, gamit ang hybrid na mga atake gaya ng cyber attack at mga paglusob sa teritoryo ng UK para pigilan ng UK na palakasin pa ang ugnayan nito sa Ukraine. Walang gumagana sa mga ito. Kung UK ang pangunahing kaaway ng Russia sa labas ng Ukraine, mukhang nag-e-enjoy pa ito dahil nagpapadala ng $1 bilyong, 120,000 drones, daan-daang libong bala ng artilyera at libong air defense missiles sa Ukraine. Para sa Ukraine, ang 120,000 drones ang pinakamalaking balita rito. Bakit? Mas maraming drones ay nangangahulugan ng mas marami pang mamamatay sa panig ng Russia. Ginawa ng UK ang kanilang anunsyo matapos ang isang buwan kung saan ang mga drone ng Ukraine ay nagdulot ng mas malaking pinsala sa pananakop ni Putin kaysa sa anumang nagawa nila mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa Euromaidan Press, mahigit 35,000 kaswalti ang tinamo ng Russia ng Marso, na siyang pinakamadugong buwan para sa Russia at Ukraine. Sa mga kaswalting yon, 96% ay dulot ng mga drone ng Ukraine. Ang mga panakot sa himpapawid na minsang kinutya ng Russia ay ngayon nadudulot ng libu-libong sugatan at patay sa mga sundalo ng Russia bawat araw. Ngayon ang UK ay nagsusupply ng mga drone na nagbibigay daan sa mas mahusay na reconnaissance at mas maraming long-range na pag-atake. Mas makakapagpukus ang Ukraine sa paggawa ng mga uri ng short-range na drone na nadudulot ng malaking pinsala sa mga frontline. Uy, nakatanggap ang Ukraine ng $1 bilyong para makatulong dito. Hindi na nakapagtataka kung bakit galit na galit si Putin sa UK. Sa labas ng Ukraine mismo, ang UK ang gumagawa ng higit pa kaysa sa karamihan upang matiyak na tuluyang gumuho ang mga ambisyon ni Putin na palawakin ang pamumuno ng Russia. Pwede ring sabihing paghihiganti ito ng UK. Ilang linggo bago inanunsyo ng UK ang drone at pera, tinangkang pasukin ng mga submarino ng Russia ang tubig ng UK. Malayan na uunang bitin, sinusubaybayan ng bawat galaw at naghanda ng di inaasahang tugon sa Russia. Alamin ang lahat tungkol sa insidenteng yon sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa aming balita tungkol sa mga pinakabagong hakbang ng mga kaalyado ng Ukraine. At salamat sa panonood!